May panawagan si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian sa kanyang mga kasamahan sa Senado. Ninilaw din ng acting Senate President na personal siyang humingi ng tulong kay DILG Secretary John Vic Remulla para matiyak ang seguridad sa loob at paligid ng Senado. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Let's go back to work. Ito ang panawagan ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian sa kanyang mga kasamahan sa Senado. Ayon kay Gatchalian, hindi niya tinitingnan kung kabilang sa mayorya o minorya ang kanyang mga katrabaho. Dahil ang mahalaga ay may pagpatuloy ng trabaho para sa institusyon. Inamin din niya na hindi pa sila nakakapag-usap ni Senador Alan Peter Cayetano matapos sa mga naging pangyayari sa Senado. I plan to extend my hand to all the senators, no? Whether majority, minority, but of course in this case, the new minority. At importante ngayon, buo ang Senado at nagtatrabaho ang Senado. No? So marami rin naman sa mga minority, mga personal na kaibigan natin. Aapela rin si Gatchalian sa kanyang mga kasamahan na magtulungan para sa kapakanan ng Senado bilang isang institusyon. Kakausapin din niya ang Executive Committee para matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon at pagganap ng mga tungkulin ng Senado. Tututukan din nila mga nakabimbing panukala matapos ang 2 araw na walang sesyon ang mataas sa kapulungan. Pinag-aaralan din ang posibilidad ng pagpapatawag ng special session para matalakay ang mga mahalagang panukala. Muli namang sinagot ni Gatchalian ang pagkwestiyon ng dating mayorya tungkol sa quorum kahapon. From 1949 to now, in Avellino case is the only Supreme Court case related to quorum. Wala nang iba. No? So until now, ginagamit pa rin yan in cases of determining quorum. Personal siyang humingi ng tulong kay DILG Secretary John Vic Remulla para matiyak ang seguridad sa loob at paligid ng Senado. Ayon kay Gatchalian, isa itong preemptive action para mapanatili ang kaligtasan ng mga empleyado ng Senado kasunod ng mga kilos protesta ng iba't ibang grupo. Preemptive action to. Wala kaming tinuturo kung sino manggugulo, anong grupo manggugulo. Preemptive to. No? So lahat ito ay preemptive action. Muling kwestiyon ni Senador Pia Cayetano ang sinagawang sesyon kahapon kasama ng pagpapalit sa mga committee chairmanship, partikular ang pamuno sa Senate Blue Ribbon Committee. Yesterday, a session was purportedly held by 12 senators, 12 po, in which committee assignments were declared vacant and chairmanship of this very committee, this committee on the Blue Ribbon, was allegedly replaced. I stand before you today to state clearly and unequivocally that session was invalid. Pero giniit ni dating Senate President Franklin Drilon, lehitimo ang naging reorganisasyon sa Senado. Binalikan ni Drilon ang sitwasyon noong 2015 kung saan nakapagpatuloy ang operasyon ng Senado kahit 17 lamang sa 24 na senador ang aktibong miyembro. Anya, 4 na senador noon ang nasa ibang bansa habang 3 naman ang nakakulong. Dahilan para maituring ng 17 ang kabuong miyembro ng Senado, sapat para makabuo ng quorum. Samantala, nagpahayag ng pagkabahala si dating Senador Joey Lina sa sigalot sa Senado. Umaasa anyang taong bayan na agad ng marisolbang hidwaan para makapagtuon ang mga senador at kongresista sa mas mahalagang usapin na direktang nakakaapekto sa mamamayan. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.